Normal lang retreat na ito para sa isang religious school sa Davao. Pero hindi ko nasasabihin kung anong retreat house ito. Tara, simulan na natin. Hating gabi pa lang makarating ang buong klase sa isang lumang retreat house na nakatayo sa kilid ng kagubatan. Matagal na raw walang nagre-retreat doon, pero dahil fully booked na ang ibang lugar, dito na sila pumunta. Tahimik, sobrang tahimik. Kahit hangin parang ayaw pumasok. Si Carla, na kilala sa pagiging mapapansinin at madaling kabahan, ang unang nakaramdam ng kakaiba. Habang nagsisimula ang orientation, napatingala siya sa second floor. May babaeng nakasilip sa bintana, maputla, mahaba ang buhok, nakalumang uniforme. Pagkatingin niya, bigla itong nawala. "May tao ba sa taas?" tanong ni Carla sa guide. Umiling ang guide. Wala daw umakyat dyan. Sirado ang second floor. Kinakagabihan, oras na ng silent reflection. Tahimik ang lahat, pero si Carla hindi mapalagay. May naririnig siyang mahina at paulit-ulit na katok mula sa likod ng retreat house. Sinundan niya ang tunog sa likod ng halamanan. May lumang pinto, walang lock. Samantalang sabi ng guide, lahat ng luma nakasarado. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang maliit na silid, madilim, maalikabok, at sa gitna, isang mesa at isang notebook. Binuksan niya ito. Unang pahina, "Huwag kang papasok." Napaatras sandali si Carla, pero binuklat din niya ang kasunod na pahina. Ito ang silid ng hindi pa umaalis. Sunod na pahina. Isang drawing ng babaeng nakasilip sa bintana. Parehong-pareho sa nakita niya kanina. Biglang bumagsak ang pinto sa likod niya. Nandiga si Carla. Lumabig ang hangin. May maingay na paghinga mula sa sulok. Paglingon niya, may babaeng nakayuko, nakalugay ang buhok, nakalumang uniforme. Dahan-dahang tumingala at makikita mo, walang mata, dalawang malalim na butas lang. Unti-unting ngumiti, kasunod ka na. Napasigaw si Carla at tumakbo palabas. Pagbukas niya ng pinto, nasa hallway siya ng retreat house, pero mas luma. Parang ibang panahon. Naririnig niya ang mga kaklase niya, pero malayo, parang nasa ibang mundo. Sa dulo ng hallway, may salamin, at pagtingin niya doon, hindi na siya mag-isa. Nasa likod niya na ang babaeng walang mata. At sa tenga niya, may naririnig siyang malamig na bulong. "May iniwan ka pang pahina." Kinabukasan, hindi na makita si Carla. Walang CCTV, walang bakas ng paa, walang palatandaan na lumabas siya. Sa lumang silid sa likod, sarado ulit ang pinto. Parang walang nangyari. Pero sa mesa, nakabukas ang notebook. At sa pinakabagong pahina, nakasulat, "Carla, hindi pa umaalis."